paglulunsad ng mas pinahusay na online product verification portal at ang babala laban sa mga produktong iligal na ibinibenta online. Ating tatalakayin kasama si Attorney Kay Ann Magundayo Borlado, ang tagapagsalita ng Food and Drug Administration. Attorney, magandang tanghali po. Magandang tanghali po. Attorney, ano po yung mga pangunahing bagong features ngayon ng upgraded FDA Virtual Verification Portal? At ano pong kaibahan nito doon sa naunang version? Ayan po. Yun pong ating key feature sa aming bagong verification portal. Una po, ito ay merong consolidated search function, meaning itatype nyo lamang po ang keyword. Maaari pong ito ay brand ng gamot or ng pagkain or ng processed food. Maaari din pong generic name ng mga gamot, no? So po pwede rin pong pangalan ng establishment na gusto po nating makita kung may license to operate. Compared to before po, dati po naka-cluster tayo per establishment, per centers. Like for example, nakahiwalay po yung food, nakahiwalay po yung drugs, yung cosmetics. So ngayon po, pwede na po natin siyang i-type using ang keyword, no? Pangalawa po, meron na po tayong voice search function kung saan po pwede po nating sabihin kung ano yung kailangan natin and then magsa-search na po siya. Tapos, mas pinaganda po natin yung interface niya, meaning mas pinadali, mas user-friendly kung tawagin po natin. At pwede na rin po siya sa pamamagitan ng cellphone. Ibig sabihin po, mobile responsive na po yung disenyo ng ating verification portal na kahit po telepono lamang ang ating gamit or ang ating mga mobile phones, ay makakasigurado po kayo na ito ay po pwedeng gamitin. Tapos, ang isa rin po sa mahalagang feature nito, ito po ay cloud-based security. Ibig sabihin po, talagang secured ang mga dokumento at mga nilalaman po, no, ng mga information kagaya po ng mga certificate of product registration, mga license to operate, ganun din po yung mga certificate of product notification. So yan po ang mga bagong features ng aming pong bagong FDA verification portal. Attorney, linawin lang po natin, sa cloud din po ba ng online portal na ito ang mga establishments po? Paano po ba yung verification kung lisensyado ba ang isang butika o tindahan na nagbebenta ng iba't ibang klaseng health products? Opo. Ayun po sa saklaw ng RA 9711, kami po ay nagbibigay ng license to operate sa mga drugstores. Ganun din po ang mga food manufacturing facilities, no? So, maaari nyo pong i-type ang kanila pong pangalan para po makita po natin kung sila po ay lisensyado or sila po ay merong license to operate. Ang kahalagahan po kasi kung bakit natin iniengganyo na malaman kung sila ay may license to operate para po malaman natin kung sila ay sumusunod dun sa ating good manufacturing practices na tinatawag. Yes, Attorney, follow-up lang po dun sa verification process ninyo. As the consumer check kung lisensyado ba or meron license to operate ang isang establishmento, is there a way to report it as well dun sa portal para inyong ma-actionan? Ay, opo. Kung kayo po ay sa tingin niyo po kahina-hinala or nakita niyo po na hindi lisensyado ng Food and Drug Administration ang isa pong establishmento, lalo't higit po kung sila ay nagbebenta ng mga unregistered health products, no? Maaari po silang mag-email sa aming e-report at fda.gov.ph at dun po sa aming bago ding FDA website, meron na rin po tayong nilo-launch na isumbong na i-click nyo lamang po yon and then kukuha na po kayo ng inyong mga information. Ganun din po ang mga complaints or mga reports po na gusto po ninyo. Kami po, ito pong isumbong sa ngayon ay still in a work in progress pero ito po ay maaari nyo na rin pong gamitin. Okay. Attorney, maliban po dito sa mga physical stores or establishments, meron din po naglilipanan ng mga peke at counterfeit na gamot na ibinibenta naman sa social media, sa online. Makakatulong din po ba itong bagong verification portal na ito sa pagtukoy at pag-iwas sa mga illegal na produktong ibinibenta? Yes, definitely makakatulong po ito kasi di ba minsan hindi naman po talaga natin nakikita yung labeling ng mga gamot, hindi po natin nakikita yung expiry date nito dahil pictures lamang ang pinapakita nila, not the actual food or not the actual food supplement or maging yung mga gamot, no po. But we do not encourage
everyone to buy the prescription medicine online. Pero ang kahalagahan po ng ating verification portal, kung kayo po sa tingin niyo may binibili kayo sa online dahil mas convenient, para po makasigurado kayo na ligtas at epektibo po ang binibili natin, puntahan lang po niyo ang verification portal ng FDA para malaman niyo po kung sila po ay merong Certificate of Product Registration or Certificate of Product Notification from the Food and Drug Administration. Attorney, may plano po ba ang FDA na makipag-ugnayan o mayroon na po bang coordination na nagaganap o makipag-partner sa mga social media platforms at online sellers para po masigurong rehistrado ang mga produktong ibinibenta po online? Yes, actually kami po ay in close coordination sa mga online platforms gaya po ng Lazada, ng Shopee, ng TikTok, ng Facebook Meta, kasi po kami po ay nakikipag-ugnayan para po masabihan sila na i-take down po ang amin pong mga namo-monitor na mga unregistered products. In fact, meron po kaming 72% na take down rate as of from October to December 2025. Ganyan po ang pakikipag-ugnayan natin sa kanila. At since ang coverage po ng ang jurisdiction ng E-Commerce Act ay under the DTI, kami din po ay makikipag-ugnayan sa kanila sa pamamagitan po ng isang Memorandum of Agreement na malapit na po namin ito i-execute. Yes, Attorney, and dahil nga patuloy ang pagiging talamak nitong pagbebenta ng mga peking gamot online and even sa mga physical stores, meron po bang panukala ang FDA na palakasin pa yung o dagdagan yung parusa laban sa mga nagbebenta ng mga peking gamot? Yes po. Actually, kami po ay nakikipag-ugnayan din sa iba't ibang ahensya. Una po, pinapalakas natin ang coordination with other law enforcement agencies para po talagang tayo ay makapanghuli ng mga lumalabag sa batas. Tayo din po ay nagko-conduct ngayon sa pangunguna ng aming Director General na si Attorney Paulo Esteston ang periodic review po ng 9711 na kung saan po ito ay naipasa noong 2009. So ito po ay para panakasin natin ang batas ng Food and Drug Administration para po maproteksyonan natin ang ating mga kababayan. Attorney, kaugnay po niyan, ano naman po ang karaniwang paglabag ng mga produktong illegal na ibinebenta online? Ano po yung madalas na ikinakaso po sa kanila at paano sila natutukoy po ng inyong ahensya? Kami po ay merong dedicated online team na nagmo-monitor po ng mga online transaction. So kalimitan po nakikitaan natin sila na nagbebenta po sila ng unregistered product, ibig sabihin po hindi nakarehistro sa Food and Drug Administration. So tayo po, sa abot ng ating makakaya, tayo po ay nagpa-file ng kaukulang administrative cases at yung criminal aspect of the case naman po, tayo ay nakikipag-ugnayan sa mga law enforcement agencies gaya po ng PNP, ng FBI at ng CIDG para po ito ay ma-file natin sa piskalya. So sila po ay po pwedeng pagmultahin at po pwede rin po silang mabilanggo in violation of these offenses po. Okay. Attorney, doon sa nabanggit mo na unregistered products, karaniwan pong target nito o yung mga nabibiktima ay yung ating mga senior citizens. At ang sinasabi pa nga, gamot para sa mga seryosong sakit. Bilang babala po sa publiko, ano po ba yung panganib na maaaring idulot nito, lalo na sa kalusugan ng mga mamimili? Nako, tama-tama po ang ating mga senior citizens ay kasama po sila sa mga most vulnerable groups. Kung kaya dapat po ay maging maingat tayo sa ating mga pinipiling food supplements o maging pagkain kasi ito ay ini-ingest natin, pinapasok natin sa ating katawan. So, kumbaga po, iba-iba tayo ng history, iba-iba tayo ng mga sakit or iba-iba tayo ng mga maintenance na iniinom. Kung kaya po, hindi tayo po pwedeng mag-claim lamang or bumili lamang sa FDA, lalo't-lalo na po kung misleading ang kanilang mga information. Kasi po, marami tayong nakikita na FDA approved sa mga online platforms natin. Kaya din po malaking maitutulong ng verification portal para siguraduhin niyo po na ito ay dumaan sa evaluation ng FDA. At higit sa lahat po, sana po may patnubay ng ating mga doktor ang pagbili ng mga food supplement po.
Attorney, ano na lang po ang inyong maipapayo pong muli sa publiko upang hindi malinlang ng mga online sellers na gumagamit ng maling health claims at testimonials? Ayan, tayo po ay maging mapatsyag, no? Tayo po ay maging mapanuri sa ating mga binibiling food supplement, maging mga cosmetics po, no, na ating pinapahid sa ating katawan. Kung kaya naman po, hihikayat natin ang lahat na tumingin maigi sa mga labeling po na dapat ito ay nasa English or Tagalog, dapat visible po ang production date, yung po kanilang mga registration number sa FDA. Hindi po kailangan na makita ninyo ang FDA approved or ang FDA logo dahil kami po ay hindi nagpo-promote ng anumang produkto na sakop ng aming pong nire-regulate. Kung kaya naman po, kung kayo ay may alinlangan, puntahan niyo lamang po ang fda.gov.ph. Nandiyan po ang aming verification portal or pwede niyo rin pong diretso ng i-type sa mga search engines po natin, verification.fda.gov.ph. So sa ngalan po ng aming Director General na si Attorney Paulo S. Teston, tayo po ay maging mapanuri sa ating mga binibili. Maraming salamat po sa inyong oras at impormasyon, Attorney Kay Ann Magundayaw Borlado, ang tagapagsalita ng Food and Drug Administration.